Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Tara, one battles tayo. Cheers pare. Simulan natin sa isa. Simulan natin sa tanong, bakit marami kang poor friends? Bakit ka kasi mahirap? Sabi ni Chismosang mata pobre. Yung kapitbahay mong mata pobre. Nako, nung unang mong tinanong yan noon pa, parang, yung pilosopong sagot, kasi walang pera, kaya ka mahirap. Pero, pag pinag-isipan mo ng mas matagal, bakit nga ba kasi walang pera? So, daming factors na kino-consider, maraming aspeto na pwedeng tignan or parang mga schools of thought na pwedeng gamitin para i-explain ang kahirapan. Pero naisip ko na lang, parang on a more personal note, mahirap ba ako? Tapos parang ang sagot, oo. Financially to. In terms of monetary, parang naranasan ko na maging mahirap. So nakaka-relate na ako sa inyo. At dumadami kami. Ganun pala yung feeling nyo. Pero hindi nga parang kasama yun sa i-consider mo. Ano ba yung itsura ng mahirap? Para masabi mong mahirap ka. Ang unang mong masasabi talaga, kasi nga walang pera. Kaya lang gusto ko i-challenge yun na hindi porket may pera ka, hindi ka na mahirap. Kasi pwedeng kumikita ka ng malaki, pero yung expenses mo, sumusobra dun sa kinikita mo. So parang ayoko maging qualifier yung pera. Pero practically speaking, oo, pera talaga. Pag wala kang pera, mahirap ka. So, ayun. Daming factors na to consider, like I said. So, tinignan ko, quick Google search. So, So, meron kang social factors, economic, political, environmental. Tapos pag inisip mo, yun yung mga global poverty index reasons for why there is poverty. Pero pag zeroin mo, applicable sa mga Pilipino yun eh. Kasi kunyari sa economic, pinag-uusapan dun yung living wage, yung minimum wage natin, sumasakto ba yun sa mga gastusin, sa renta, sa utilities, sa iba pang ng single person to, hindi ka pa pamilyado niyan. Ibang usapan pa pag pamilyado ka. Dapat yung mga household ngayon, 2 income. 2 income ka ba? 3 incomes ka. Dami mong racket. Pag-uusapan pa dyan yung inflation. Kasi global nga, affected talaga tayo ng mga nangyayaring pagtaas ng bilihin sa market in general. So, hindi nakaka-catch up yung income natin dun sa biglang taas ng mga bilihin. Tapos, possibility pa ng job opportunities. Baka hindi tayo skilled for mga available jobs. For example, for the longest time, agricultural lang Pilipinas. Tapos, pag nagkaka-develop na, hindi nakaka-catch up yung mga sanay mag-agriculture or tumanda na tapos hindi na pass on yung craft sa next generation. So, pwedeng yung mga agricultural lands hindi na de-develop kasi nga underskilled. So, job opportunities. Saan nagagamit lupa kung saan? Nabibili, natataniman ng ibang bagay. Nakakamelya. Oo, nakakamelya. Hindi naman dapat tubo-tubo yung bahay pero nandun, mga ganyan. Yun, so, other job opportunities pa is hindi ka skilled dun sa mga jobs na available. Pwede rin yun dahil sa education factor, hindi accessible yung hindi competitive yung education system. So parang hindi ka rin makakalabas ng bansa or makaka-consider ng ibang available options. Tapos, syempre sa pag-usapang ekonomiya, din yung government support eh. So, parang what is the government doing so that its people can, compete? Not only in hindi lang sa pangmalakihang
realm, kundi yung pang-araw-araw lang na buhay. Kasi may control sila actually sa mga presyohan eh. So what is Hindi mo pwedeng i-disregard. Hindi. Tsaka yun pa, yung mga factors na yun, like yung, social issues, mga economic, laging intertwined yan. So parang kahit gusto mong ipin down na ito yung dahilan kung bakit naghihirap, makikita mo na maraming iba't ibang anggulo na pag tinignan mo ng kabuuan, oo nga, ito yun. Di pa natin binabanggitin yung social discrimination, yung sa ibang bansa naman to, hindi ako familiar sa sitwasyon ng Pilipinas, pero yung mga babae hindi pinapayagang mag-higher education o siguro ibang decade na yon. Pero kumbaga competitive sana, pwede sana na babae tsaka lalaki parehong mag-develop sa isang larangan. Women empowerment din. Oo nga. Kasama din yun. Kasama sa mga usapang kahirapan din yan. So, inequality pati, yung class divide, yung hindi rin kasi ako naniniwala na yung mga nasa, hindi ko alam kung politically correct pa bang tawagin ng lower class. Pero yung mga nasa lower class compared sa middle class, hindi mo pwedeng sabihin na tamad lang to kaya hindi umaasenso versus sa middle class. Kasi pwedeng masipag siya pero hindi available yung system kasi. Yung sistema doesn't work for that person kasi hindi available the same opportunities na available sa nasa middle class. So may ano pa doon, social inequality pa doon. Healthcare, yung pag hindi inequality din ang healthcare, kahit may 1 million ka na nakapag-ipon, isang cancer lang yan. Ubos ang ipon mo. True. So parang hindi porket marami ka, sabi ko nga, so hindi porket marami kang pera o marami kang ipon, ano ka na financially, hindi ka na mahirap. Kasi isang misfortune lang, ano yan, ubos lahat yan. May yung last time na discuss namin yun kay Sir Rainiel. Politically correct naman yung term na classes, di ba? Na sana. Hindi, yun based dun sa article ng Inquirer ata nabasa ko. Parang 2024 yun. Itong year lang din na para masabi daw na para masabi na yung makategorize ka kung anong class ka nandun, ito dapat yung income mo. Yes. So para mapunta ka sa middle class, at least family of 3, nasa 200,000 yung income mo. 200,000. So yung pinaka lower class, parang excuse me lang pare minimum wage dito sa NCR, family of 4. Ko napakahampas lupa so, ako naman pala talaga. Pagka bumaba ka pa doon sa sabihin natin 15 o 20,000 a month, tapos family of 4 ka or 5 or 6, mahirap ka pa sa dagana nun. Slap soil is real. Hindi, totoo nga. Yung parang, hindi kasi ako naman, komportable naman kami. Kasi mayaman magulang ko. Pero kung ako lang yan, if I'm fending for myself, if I have to pay my own rent, if I have to send kids to school or consider other things like utilities, etc. Diyos ko Lord, kailangan ko ng mga 3 trabaho siguro para makamake ends. Buyan, taas naman yan, baba mo lang. Saka tama rin yung sinabi mo na yung kahit na sabihin natin nasa middle class ka or nasa upper middle yung income mo o yung source of income mo, pero gastador ka, nasa 70% nasa expense o liabilities yung pera mo, pero yung savings mo mga nasa 5% lang kasi napunta sa iba yung wala pang investment mo. Talagang tawag dito, pwede kang bumaba ng class. Pwede kang bumaba. Sa ngayon, pwedeng hindi pa ngayon, pero sa mga susunod na araw o buwan, pwede kang bumaba kasi wala sa tamang cycle ng paggastos. Pero also, yung mga paggastos, kunyari, minimum wage, sabihin natin 20.
Pero, nagre-rent ka, nag-ano. So, ang gastos mo naman, yung talagang necessary for living. Pero hindi pa rin sapat. So, parang hindi ka naman siguro gastador at that point. Kasi, ang pinagdadalhan ng pera mo is yung mga kailangan mo para mabuhay. Necessity lang. So, kung may matabi kang konti para makapagkape, gourmet coffee, glorified coffee every week. Parang ang hirap mo rin i-categorize as gastador. Hindi siya pinagtatanggol ko yung mga choices ko sa buhay. Parang ganun na nga.